Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Petron. Petron knows you only the best. Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-hoodshot pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako ayan na po, nagkakagulatan na po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Karambola sa DWIZ Setyembre Agis 2025. 11. 11 pala, sorry. Bakit gusto nakita ko? September 11. Ano yan? Maligayang kaarawan sa ating dating Pangulo na si Ferdinand Marcos Sr. Oo. Dahil si Junior si PBBM 13. sa 13. Ano ba yung 13? Sabado pala. Okay. Ito po si Joel Aksamana, ang inyong co-host sa Karambola. Ngayon ay medyo tayo may magkakaiba tayo. Wala ang ating ilang magagandang lalaking kasamahan dito. Si paring Conrad Banal ay kasalukuyang mayroong paling iniindang konting karamdaman ay pinagdadasal natin ang kanyang full healing at recovery. Dala ng tag-ulan ba yan? Dala ng tag-ulan siguro at edad. Basta Tag-ulan lang. Tag-ulan. Ngayon talaga ang buhay. Medyo nagpapahinga pa siya at malamang bukas narito na siya. Meanwhile, ang ating isa pang kaibigang si Kong Jonathan De La Cruz ay nasa Ilocos ngayon dahil sa birthday anniversary ni 100 ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Nandun siya ngayon sa Ilocos kasama si First Lady Imelda Marcos at pamilya rin ng dating Pangulo at sila'y merong i-unveil daw na museum o monumento ron as well as may mga celebration din na gagawin at binibili kami ng tupik. So meron pa sa lubong na upuli bukas na tupik tsaka longganisa. Samahan mo na ng yung empanada. Lahat ito mga bawal pero ayos lang. Naimas. Yung pagbigat. Ayun, okay. So, but bilang kanilang karelyebo, mayroon tayong isa ditong mas magandang lalaki at makisig na si Drew Nasino. Magandang bumati ka. Magandang umaga po sa mga karambulista, mga kababayan po natin. Drew Nasino po. Pansamantala pong umahalili sa mga senior tuloy. Mga poging Conrad Banal at Kong Jonathan De La Cruz. Kita nyo naman, mas maganda ang boses kaysa sa akin. Talagang sanay sa radyo broadcast. Pero teka muna, ang Karambola ay live tayo via DWIC 882 sa Facebook page and YouTube channel. Huwag kalimutang mag-follow, mag-subscribe, mag-like, share, and comment. Tayo po ay napapanood nationwide sa Digital Free TV Aliw Channel 23
at DWIZ News TV. Meron din tayo sa Signal, Sulit TV, Satellite, TV Plus at GMA, For the Box. Ayan. Okay, good morning po. September 11, ako naalala ko to din dahil ito yung anniversary ng nagbagong mundo rito, yung 9/11. Ika nga, yung nangyaring, ilan ba sila? 18 terorista nag-take over ng ilang eroplano ba yun? Apat na eroplano at sa US. mahigit 3,000 taong namatay nun, lalo na sa World Trade Ilang taon na Center. ba? 24. Tama, 24th anniversary na pala. Naalala mo ba kung nasaan ka noon nung nangyari Sa yun? school, alam ko na, sa school School pa ka ako ba ba? nun high school pa ako nun Kami noon, kagulat-gulat to kasi ano yun Akala ko madaling nagjo-joke lang araw yung kaklase ko Then biglang apaload mo sa TV. Ayun na pala, totoo pala talaga. Totoo. At from then on, nagbago ang mundo lahat, lalo ng pagbabiyahe. Pag tayo nagsasahing papawid. At sa iba, sa lahat ng kahit saan. transportasyon. Plus, nagbago rin yung I don't know. Pakikitungo ng mga tao, racial profiling, immigration, maraming pinagbaguhan. Dahil dyan, parang bang naging masuspitsyoso ang mga tao sa kapwa-tao. Ganyan. At, pag nakakakita ng mga may balbas tsaka bigote ayun. Naiiba yung tingin nila sa mga taong may bigote at balbas. At mga foreigner. at laking pagkakaiba. Anywhere in the world, lalo na sa Europa. Ayan. At ito nga, meron akong mga kaibigan na nagulat ako sa Australia na akala ko naman ang Australia napaka-welcoming and the sunny disposition ng mga tao. Hindi pala. Ganun din. Yung mga I never knew that Hindi sa pala pagbisita welcoming ko down ron. under. Ang daming Pilipino ron. Ang Marami daming ron ibang talaga. races doon. Hindi lang naman puti. At ang pinaka-ironic, itong mga puti, lalo na sa Amerika o dito sa Australia. Hindi naman sila yung native Actually, talaga ron. Hindi naman sila Hindi sila yung original inhabitant. Hindi sila original, pero ang tingin nila hindi. Kami yung original na nagpaunlad ng bansang to. So, ganong usapan. Anyway, yun na nga, it's that anniversary. It's a dark time in world history. Pero ayun ang Pero yan, mapunta tayo sa kasalukuyan. Dito naman ngayon napanood mo yung mga nangyayari sa Nepal? Nagulat din ako nung nakita ko yan. First Indonesia, then yung sa Nepal, Actually, na-shock ako dahil ganun pala ka-violente, karakas yung mga tao ron. Oo. Kita mo yung, yung official nila. Dalawa nakita ko. Yung isa, yung finance minister, pinlying kick sa kalye. Kinuyog. Kinuyog. Yung isa naman, hinulog sa... tatlo pala. Yung isa, hinulog mula dun sa parang embankment. Ang taas Yung pinagbagsakan niya, sabi ko, balian likod nito. Buhay pa siya. Palagay ko, adrenaline na lang yun. Tumatakbo siya dahil kung hindi siya tumakbo, mukhang papatayin siya ng mga tao. And then the third one, tinatapo nila sa river. Kung saan man river yon yung mga politiko. Now, meron pa pala, yung asawa nung nag-resign na prime minister. That was worse dahil yun, patay. Sinunog po ng buhay. Hindi to politiko, asawa to. Hindi natin alam kung contractor. Hindi, basta sinunog siya. So, what does this tell us? Parang may nagbabagong pihit sa mundo. Billard di ba? Billard. Billard nila. And nagsimula to dahil, ganun din sa Indonesia, pero dito sa Nepal, parang nagsimula dito tinatawag nila the Gen Z, ano ba tawag ito? The Gen Z protest or something. Nagsimula dahil binan yata ng gobyerno yung social media, yung mga TikTok, Facebook and all that. Pero ikaw nga, kinikwento mo sa akin, dahil may mga nepo babies din sila. Meron din sila na nagpo-post na kung ano-anong karangyaan sa social media. At yung meron din silang problema tungkol sa corruption. Malaking problema sa corruption ng mga politiko na maraming taong walang trabaho, naghihirap sa araw-araw, and then makakapanood silang ganyan. So, ang ginawa ng pamahalaan doon, binan, ay hindi nagustuhan ng mga... Pero kinalaunan, binalik. Basta ang sabi ng mga ng mga Gen Z generation doon, ginagawa lang daw dahilan yan para
itago. I-divert ang issue. attention ng mga issue. But be that as it may, bro, nagsimula ngayon sa Indonesia, and then yan sa Nepal. Natatakot ngayon tuloy ang India, na kapitbahay nila, na baka sumalin doon. It shows na parang dito sa mga bayang ito, whether kabataan, kasi hindi naman lahat ng kabataan nakikita ko sa video eh. Halo-halo, iba-iba. Halo-halo, pero mga kabataan daw, lalo na Gen Z, nagsispearhead ng protest doon, is that umaabot sa isang boiling point ang mga tao doon. And ang reaksyon nila, hindi ko kabisado ang kultura. I always thought na mga Nepal Hindu, so mas laid back, mas ano sila, what we call this, mababait at very spiritual. Halo ang mga tao dyan. Halo. Nepal, may Indian, may Chinese. May magkahalo. Pero ang inaano nila, sinasabi nila, hindi kami Indian, hindi rin kami Chinese. We are Nepalese. Okay, sige. I mean, ethnicity yung siguro Ethnicity, meron. Ganun din sa Indonesia, kasi ako sa Indonesia ilang beses na ako nakapunta ron. Ang mga tao mababait. At, in fact, may mga ilang kaibigan ako nasa media rin. Kamukha nga natin yung mga Indonesian na yan. Pero here you could see there was that inner rage, inner anger na talagang lumabas. At pag lumabas pala, parang balak nilang patayin talaga yung politiko eh. And pagkalaban nila yung mga... Tinuloy na nga, di ba? Yung asawa. Tinuloyan nga yung asawa. At yung mga pulis at military, nilalabanan nila. Ayun nga, yung iba, yung... Kinuyog, di ba? In fact, doon yata sa Nepal, kaya may mga namatay. Dahil... Mahigit 20 na. Oo, dahil... Siyempre, na-corner yung mga military. May mga armas to. Pinutukan na nila yung mga protester. At sinunog pa yung mga government building doon. Yung Parliament building, sinunog. Yung mga bahay ng mga pinasok. Niransak. Makes you think, first question ko, di ba usually, may mga security yan, may mga... Akala ko, itatanong mo, nasa ng gobyerno? The next question yan, pero ang akin parang ang bilis nila nakapasok dun sa mga... mga mga bahay. Mga bahay. At even yung buildings, di ba? Yung parang nakita mo talagang para magsunog ka ng malaki yung building na... Para magsunog ka ng building, pare. Hindi yung posporo lang at ang laki. dyaryo. May dala ka talagang mga panunog yan, pare. Parang arsonist. Now, dahil na pinapanood yan, I was with a bunch of mga kabataan kahapon. Tinanong ko, kasi itong mga kausap ko, millennial at Gen Z. Wala sila nung panahon ng EDSA 1. Ewan ko, nandun na sila yung iba, pero batang-bata pa sila nung EDSA 2. Sabi ko, itong napapanood ba natin, do you think na pwedeng mangyari sa atin? Dahil alam naman natin may yung parallels nung pinagpoprotestahan nila doon, yung pinagpuputok ng butsi nila dito. Tayo ngayon ay pinagpuputok ng butsi natin. But nakikita bang maaring mangyari sa atin to? Sagot sa akin nung mga kabataang ito, at least for now, mga mga Gen Z at nagtatrabaho na, millennial, yung iba, nag-aaral sa UP, o kung saan, dumaan sila, pero through a core, lahat itong kausap ko kahapon, busy sa trabaho, in fact, ang kanilang mga pinoproblema ay really yung stress at yung mga boss nilang mga talipandas, whatever, at saka yung mahirap ang buhay, mahirap ang transportation. Pinapanood nila, kanya-kanya silang problema. Tito Joel, pero iba. Sabi nila sa akin, Tito Joel, wag mong isipin lagi yan, nasa headline Gen Z. Dito sa Pilipinas, I think generational to Tayong mga Pilipina, Drew, feel free to jump in. Masyado tayong mabait, masyado tayong mapagpatawad, at masyado tayong diplomasya. Hindi tayo, ayaw natin ng konfrontasyon na ganyan. Again, mahirap magsalita ng tapos. Dahil sa mga nangyayari ngayon. Bro, ano masasabi mo? At syempre, Boss Joel, iba talaga mga Pilipino. Kumbaga, meron tayong regionalism din kasi. Yun din ang natin Kumbaga, may Tagalog, may Kapampangan, Ilocano, iba-iba yung boiling point niyan. Iba-iba yung sentimiento niyan. 'Di ba? Tayo. Well, yeah. Dahil din diyan,
regionalism, meron tayong, kaya nga merong phenomenon na Pinklawan, Mhm. Duterte, Duterte. Marcos loyalist. Oo. Aba, hindi papayag yung mga yan na iinsultuhin o may gagawin kang masama sa kanilang mga ika nga mga leader o mga kanilang tinitingala. Yung nakikita natin doon, lulusubin mo na lang ang lulusubin yung kuta ng isang partido, parang mahirap mangyari dito. But again, hindi ko alam. Ang akin more of look, nangyari yung EDSA 1. Ako andun ako, 86, nagko-cover ako na noon medyo ako'y munting reporter na noon. Yung EDSA, kung picture it, lalo na kayong mga na Gen Z o millennial, kala mo piste. Yung buong EDSA, yung mula dun sa may crossing ng Mandaluyong hanggang dun sa may Krame at lagpas pa hanggang Cubao, puno-puno ng tao yan. May mga nagtitinda, may mga nagdadasal, humaharang sa tangke, may kumakanta ng mga... Iba-ibang ginagawa niya. And I remember, may... Mapayapa yan. Yeah. Kaibigan ko noon naging Secretary of Health. Teka, sino nga ba to? Basta, andun siya, nagtayo siya ng clinic para first aid dun sa may parte ng White Plains. And he said, this is the Filipino style of revolution. Yung bang ganun... Peaceful revolution. And there was one stressful time, second day yun, biglang dumating yung mga helicopter. Akala na namin, nandun kami sa may gate ng, Aguinaldo pa noon, bago sila lumipat kasi nakita ni Pangulong, at that time hindi pa siya presidente, si FVR, tsaka ni dating si JPE, dating Secretary of Defense, na hindi defensible ang Aguinaldo kaya sila lumipat. Pero bago nun, nagdatingan yung mga helicopter, yung pala sila General Sotelo to ng Air Force, lilipat pala sila. Yung bang umanib sila sa kabila. But at that time, akala namin, tepok na tayo, yung tutuluyan tayo nito kasi we really felt na si President Marcos, sila General Ber ay talagang lumayas kayo dyan at balak namin kunin to mga rebelde. Hindi nangyari yun. But that was one time nagkaroon ng takot. The next day, a couple of days later, labanan na sila sa Channel 4, sa kudeta na yan. Nagkapatayan na. But what I'm saying, it was generally peaceful. Nung EDSA 2 naman, ayan, medyo nagkasakitan dyan. Kasi, matindi yan. Kasi that was the time na parang bumabalik yung Marcos loyalist at yung mga loyalist ni nagsunog din. Nagsunog din. At doon, may violence dyan. Yan, hindi ko gusto yung nakita. Mga pinagbabato. Kasamahan natin sa media, tinamaan din doon, di ba? Sinasapak ng mga pulis yung mga loyalist. Yun there was a bit of but it was still parang yun na nga, sinasabong regionalism. Meron sila yung dahilan kung bakit siya galit, and it was not necessarily code word na lang yung mga corruption na gano'n but here, yung napapanood natin sa Nepal, sa Indonesia, lalo na sa Nepal, it's mas violent. And nakakatakot definitely kung naisip mo na ang sabi lang, ang Pilipino hindi ganun kalaas yung kulo, ika nga pag nagsaing kayong kukulo na ganun. Matagal tayo matagal pa tayo bago kumulo, bago uminit. Pero nakakatakot pag kumulo daw ang Pilipino. So at sana nga ayaw nating umabot sa ganun. Again, okay, siguro forgiving tayo, mapagpatawad, yung sinasabi natin sa Tagalog, mapagparaya. Pero yung mga parallels na nangyari, lalo na dito sa Nepal, na may Nepo baby, yung impunity na magnakaw na wala nang pakialam. Pamilyar. Tapos politiko with corrupt business at wala silang pakialam kung makita natin o hindi. Seems very chilling, very telling na hopefully wag naman ganyan. And kaya nga ito yung gusto natin pag-usapan mamaya. May mga panauhin tayo ang inaantabayan na natin magkaroon ng independent investigative commission para ma-diffuse lang itong nangyayaring ito kasi definitely parang isa parang tatalakayin natin yan, parang wala nang tiwala ang tao kung ang just Senate or congressional investigation.
masyadong maraming nangyayari, masyadong Yaman din maraming lamang, nabanggit mo, Boss Joel, na yung mga protesta sa Indonesia, sa Nepal, bukas pala, merong Black Friday protest. ayun. So, Sino ba yung mga magpoprotestang yan? iba-ibang grupo ito eh. Oo. Mga makakaliwang grupo. May mga business group. Okay. Merong mga youth group. May mga grupo ng mga manggagawa. But Iba-iba. again, okay, ito minsan nagiging cynical kapag tumatanda ka o jaded ang tawag, hindi naman cynical, jaded na diarista na newspaperman. These are the usual suspects eh. I mean, it's not as if yung mga taong bayan na nagpapagod, nagtatrabaho, bilang, bitawan natin yan, tara doon, at pumrotesta rin tayo, parang hindi mangyayari. But having said that, again, itong sa Nepal at sa Indonesia, at yun na nga, pati EDSA 1, naalala ko, and EDSA 2, may tawag nila tipping point. Yung biglang, hindi, pwede mong planuhin lahat, pero hindi naman mangyayari basta-basta. But there comes at a tipping point, isang point sa kasaysayan na biglang, uy! Naalala ko sa EDSA 1, nagtawag kasi EDSA 1, nagkulong si dating Pangulong FBR, Chief of Staff of the hindi pa PNP noon PC siya, at saka si Secretary Rilly sa Camp Crame. Tapos nagtawag si Cardinal Sin. Mga tao, puntahan kayo dito, protektahan natin. Sa radyo yan, sa radyo. Right. And this was the time, again, the tipping point was that dahan-dahan pala yung tao, yung kulo ng Pilipino, palaki na ng palaki kasi nagkaroon ng eleksyon. Hindi alam kung anong talagang resulta dahil nanalo nga si Pangulong Marcos at that time, pero nagpoprotesta naman yung mga kasamahan ni dating Pangulong Cory. So negosyo was at standstill. Ang mga tao para bang dinaya yung ganun at corrupt at yung ganun. So and it came to yung konteksto na ang tagal nang nagmartial ni Presidente Marcos noon. So naghihintay ng pagbabago mga tao. So but may tipping point, may trigger. Sa EDSA 2, I think yung envelope yata. Yung paano ba nangyari? Yung ayaw buksan. Oo, kasi nag-i-impeachment. Impeachment noon. Naalala mo may nag-walkout. Sino ba yung mga nag-walkout noon? May mga nag-walkout pa. May nag-walkout at nag-dancing senator pa doon. Parang yung mga tao naman na tayo ba yun, pinaglululoko na ba talaga? Wala na ba silang hiya sa atin? Tapos yung envelope ayaw buksan. Suddenly, biglang nandito na sa may EDSA. Sa hindi sa Krame, dito sa anong mall na to? Robinson Galleria. Wala pa yung simbahan dyan. Wala pa. Galleria. So, dyan nagpulong. May LRT na ba nun? MRT meron na. Kaya hindi pwedeng mag-rally dun sa tama, hindi pwedeng mag-rally dun sa harap ng Aguinaldo at Krame dahil may MRT na. Hindi gaya ng EDSA 2, wala pa yun eh. At pwede ka pang tumawid-tawid dun eh. Pwede ba? Ngayon, meron na. So dito ginawa sa corner ng Ortigas Avenue Ortigas Avenue at saka EDSA. Yung dating POEA. Right. Diba? Right. Naalala ko yan. Talagang punong-puno ng tao dyan at having said that, nga lang, napansin ko na yung puno ng tao doon. And I have to admit, halos lahat mga let's face it, mga Makati Business Club, mga Dilawan, elitista. And I mga was burgess. At that time, I was in the company na kasama doon, yung nandun din na halos lahat ng empleyado. At mapayapa. Mapayapa. Well, there was one, I distinctly remember a very attention-filled time. Si Senator na siya that time Sonny Jaworski dumating si Sonny Jaworski is well known yung dun sa side nila, both Marcos loyalist at saka ni ERAP at that time kasama pa niya yata si Congresswoman Tingting Kuwang. Ewan ko kung bakit siya pumunta. I mean, that was a wrong thing to do. Pumunta siya dun sa may mall side nung Robinson Galleria. Kinonfront siya ng mga demonstrador at it could have been ugly pero may mga nakaawat at malaking bagay but doon ko nakita kasi nandoon ako yung saka napanood ko yung video later. It could have turned ugly kasi one of the things na pansin pag may mga ganyang protesta at tapos sa Nepal
Huwag kang hahara-hara diyan kung hindi ka kasali dun sa mithiin ng mga At lalo nagpoprotesta. na kung hindi ka rin namang kapartido. Ayun, hindi pa pwede rong darating kang teka muna, magpakahinahon tayo. Naku, ikaw ang tatamaan ng hinahon ba, sa mga ganyang ano. So, pag ganyan, mabuting nasa labas ka. Bayaan mo yung mga taong ilabas nila ang kanilang ano. Mag-giveaway ka. Mag-giveaway ka. Kasi kung hindi That is not the time para sa... Kasi kung hindi mo kakulay yung Naku, oo. yung mga nandoon sa isang aktibidad na yan, demonstrasyon, ay mag-iingat ka rin. Kasi yan, may talagang, yung binabanggit mo nga, may tipping point eh. May tipping point. Diba? Kapag sumabog na yan bigla, kawawa naman din. Makukuyog ka dyan. Right. Diba? Ngayon sinasabi mo na mayroong mga naka-schedule na rally pala. Bukas. Interestingly, nasa balita ngayon, at totoo silang balita yung Homeowners Association ng Forbes Park at saka Homeowners Association ng Manila Polo Club, among others yata, ay humihiling ng security. Sana yung nabantayan ng kanilang mga subdivision, hindi subdivision man, villages. Yeah. Mga village. Bantayan na at baka daw Exclusive para lang villages. baka sakaling yung mga rally sinasabi mo baka mapadpad do, mag-spill over ika nga. Pag pinapakinggan mo yun, nakikita mo na nakapanood din ito sa Nepal at kinakabahan sila. Pero ito, babanggitin na natin. Ikaw ba rin sa subdivision mo, hindi ka naman kinakabahan doon? Hindi naman. Ako lalo na, hindi Protektado rin. naman tayo doon. ng ano. Ako, tricycle driver ang poprotekta sa amin doon, pare. Sa amin, mga jeepney driver. Pero yung lulusubin tayo doon at babatuhin yung bahay nyo dahil meron kang 30 sasakyan, wala naman siguro. Ano yung sasabihin mo? Yung mga lugar na binabanggit mo. Manila Polo Club Yeah, at saka Forbes Park. Forbes Park. Bukas ang mga lugar na pagdarausan. Saan ba? Maynila. Siyempre. Menjola. Sa may Liwasang Bonifacio. Bro, alam mo, nung panahon ng EDSA 1, EDSA 2 din yata kadali lang palang marchahin pare mula dun sa EDSA hanggang dun sa Malacanang. Oo. Hanggang dun sa PTB4. Ang tao, ang bilis gumagalaw. Pare, wala pang cellphone nun Wala pang messenger, wala pang maluwag pa. Paano ba kami nagkakakontakan nun? Maluwag pa noon that time. Wala kami mga media nga, yung gahiganting walkie-talkie yung dala namin na yung baterya ubus na pagkatapos ng 30 minutos. Yung bang so i-charge mo pa na so amazing pare paano na nagagawa nun. Now ito hindi mo masasabi bro lalo na sa panahon. Huwag tayo magsalita ng tapos. Ayoko naman magsalita ng tapos pero pag nakakapanood ka nga gaya nung nandun sa nangyari sa Nepal at saka sa Indonesia and then makikita mo yung mga parallel na issue na pinaglalaban nila. Almost the same. Halos parehong-pareho Almost the same talaga. Kaya nga sana merong mga hakbang na dapat magawa ang ating mga mga nasa mamaya, ano natin yan? Talakayin natin. Pero sa ngayon, 8:30 po ng umaga. Time check muna. Sinesenyasan tayo ng ating direct dyan. Karambola sa DWIZ. Aliw 23. Babalik po kami. Magandang umaga po. Nagbabalik po ang Karambola sa DWIZ. Aliw 23. 8:33 ng umaga. Ito po ang inyong lingkod si Joel Aksamana. Kasama po natin si Drew Nasino dahil yung ating dalawang magandang lalaki kasama si Conrad Banal ay medyo may karamdaman lang at si Kong Jonathan de la Cruz ay nasa Ilocos ngayon dahil celebration ngayon ng kaarawan ng dating Pangulo ng Pilipinas si Ferdinand Marcos Sr. Nasa linya po natin ngayon. We are honored na nandito ating guest si Congressman Chel Jokno ng Akbayan Party List. Magandang umaga po, Congressman. Magandang umaga po, Kong. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng nakikinig sa Karambola. Opo. Ito si Kong na may selfie kami nito nung bumisita rito sa stasyon natin nung panahon ng kampanya. Sabi ko, Kung hindi sabi ko ba't naman hindi na senador hindi mas okay daw sa congressman. And na position at you've been showing that congressman ang ganda ng inyong mga katanungan itong nakaraang mga congressional hearing doon sa flood at control may projects. napiga kayo, Kong. Oo. Ay, maraming salamat po at trabaho lang po yan. Pero kung ito meron na sa balita ngayon, nanawagan kayo na talagang para
yung mga peers nyo sa House, ba't hindi ba ilabas na yung statements of assets, liabilities, and net worth, yung waiver, and all that? Bakit nyo po ba nasabi yan, yung brought that forward? Actually, kung tutusin ay utos po yan ng ating saligang batas at mismo ng Code of Conduct of Public Officials. Klarong-klaro kasi sa batas natin na dapat accessible sa publiko ang mga salin ng lahat ng mga lingkod bayan para malaman ng lahat kung sila ba ay maayos at diretso ang pamamalakad o kaya ay baka may mga kung ano-anong ginagawa. Yun ay para din maibalik natin ang kumpiyansa ng sambayan ng Pilipino sa mga institusyon natin, lalong-lalo na sa Kongreso at sa Senado. Maganda nga kung sabay-sabay lahat maglantad dahil mas makakabuti sa atin lahat sa pamamahala po yan. So, open ho kayo. Pero kung merong there's a school of thought na may galumpan na baka alam niyo na, lalo na sa panahon ng social media, sa panahon ng sensationalism ng media natin at yung init ng simbuyo ng damdamin ng mga tao, baka ma-misunderstand, miscomprehend yung some of yung nakalagay natin na potential conflict of interest or things like that, because truth of the matter is meron talagang mga mambabatas na meron mga side na negosyo bago sila naging politiko, ginagawa na nila yan. Bilyonaryo na bago maging politiko. Baka di ba yung bang hindi malagay sa proper context yung mga maisiwalat, mailantad, may danger ba na ganito? Yan ang depensa nila, syempre. Apo, may platform naman po kasi ang lahat ng mga mambabatas na ipaliwanag kung ganun nga ang sitwasyon at dati na sila ay mayayaman. Tingin ko wala namang problema yun at makikita naman yun sa kanilang pamamalakad kahit noon pa. Well, in fact, naging curious ako sabi ko, doon pa sa ibang mga bansa ay madali pang makuha ang mga salin nila tulad ng salin natin. Sa Amerika halimbawa, pati yung mga justice ng Supreme Court doon, pwede mo makita yun online. Kahit hindi ka American citizen, makukuha mo yon. Pati yung mga naging kliyente nila dati, yung mga kung sino yung ka-dinner nila, ganun nandoon. Bakit kung kaya nilang gawin sa ibang bansa yan, ba't di natin kayang gawin dito? So dapat mas maging maluwag din tayo para masilip yun, Kong. Okay. Sa tingin ko lang, at ako'y medyo nalungkot nung hinigpitan nila yung mga requirements kasi kung titingnan lang natin yung batas, ang nakalagay lang naman sa Code of Conduct, basta't mamamayang Pilipino ka at magbayad ka ng minimal fee, makukuha mo na agad dapat ang salin. Okay, tama. I mean, well, in an ideal world nga. Pero dapat ganun, forget diba? Ideal world. Tama lang yung inyong minumungkahi rito. Lalo na sa panahon ngayon at makumpiyansa man lang ang tao na above board ang ating mga mamabatas. Maging transparent, Kong. Opo. Yun ang hinahanap ng mamamayang Pilipino ngayon. Yung malaman ba, ano ba talaga yung natuto. At alam nyo, dito sa nangyayari mga investigasyon, dami rin nalilito. Dahil ang daming lumalabas na kung ano-ano mga aligasyon. Kaya para sa akin, mas maganda kung kami rin po nalilito na lang. Pero yun nga, yun, nabanggit nyo yan, Congressman Chelo. Chel pala. Talagang ang inaantay na ngayon ng tao, parang wag na Senado o Kongreso mag-imbestiga nito. Let's go for an independent commission hindi politiko mga nandito. Hindi mambabatas. At meron tayong mga whatever, financial guys, forensic, everything, audit, AMLC, BIR, whatever. Galing sa private sector. Galing sa private sector meron. Kapag ganyan saan naman tutungo yung kasalukuyang investigasyon ng Senado at sa inyo, yung sa House? Sinasang-ayunan ko po yan. Dapat talaga magkaroon ng isang independent investigation na yung mga uupo doon ay hindi mga mambabatas, kilalang mga nire-respetong mga kilala sa iba't ibang mga fields na nakakabahagi dito. For example, maganda kung meron tayong retired justice na kilala, na respetado, meron tayong mga experts sa engineering, meron tayong mga experts sa financial analytics
Yan yung, actually kahapon, nag-file na kami niyan. Nag-file kami Okay. ng bill na magkaroon na ng independent commission at bigyan siya ng sapat na ngipin ng powers para makapag-compel ng production ng documents, makapag-contempt kung kailangan mag-contempt, makapag-bigay ng immunity. Halimbawa, may mga whistleblower at pati mag-recommend ng witness protection. Okay. So talagang Kasi armed with billion at pinag-usapan natin malaking pera ito. Mas malaki pa dun sa PDAPS ka man pinag-uusapan Pero, natin dito. Congressman, hindi ba ito yung hinihiling, ito yung kasalukuyang sabi ni Presidente Bongbong Marcos na within 48 hours yata or shorter, talagang i-announce na kung ano yung makeup at ano ang powers ng commission na to. Within this week, announce Within this week ba? Yes, sabi nga po, i-announce na this week. Okay yun, magandang hakbang po yun. Pero maganda rin kung meron suporta ng ating Kongreso dahil pagka Congress ang nag-create ng commission, pwede siyang bigyan ng mga powers na hindi kayang bigyan kung Pangulo lang po yan. Opo. Like for example, Halimbawa, yung pagbibigay ng yung tinatawag namin sa batas na use immunity for witnesses na sangkot din pero may tuturo nila yung mga mastermind. Kailangan natin yon. Yung pati yung issue ng pagbibigay ng contempt ay Kongreso lang po ang may kapangyarihan yan na magbigay ng ganyan power sa isang komisyon. So, yung mga ganyan, pati po yung pag-cover, let's say, ng witness protection. Dahil, di ba, meron tayong batas na witness protection law. Galing din Kongreso po yan. Congress din. Congressman Chel, during the hearing ng Congress, there was one point there, there were a lot of points there na maaaring pag-usapan. Pero there was one point, si Director Alcantara ba yun? Director ba siya? Dating, he was asked na willing ba siya na ilabas ang kanya yung bank secrecy, yung waive niya. Sabi niya, yes, I'm willing, but at this point in time, I would rather or something yung decline or something. And right there and then, wala rin palang magagawa yung House committee with regards to that. I mean, you can cite him for contempt, which hindi nyo ginawa dahil nagtimpi kayo sa mga contempt citations apparently nung araw na yun. But mangyayari ba sa independent commission, maaari i-compel yan yung mga Posible ganyan? ba yun, Kong? Actually, kung bank secrecy kasi, nandyan pa rin hindi pa rin naamendahan yung batas natin. Kaya ang tanong ko sa kanya, kayo ba ay papayag na mag-waive ng inyong bank secrecy? Okay, yata nagtanong nun, sorry. Oo. Wala akong narinig na sinabi niyang willing siya. Sa end of the day, sabi niya, hindi siya papayag. Okay, there you At go. tinanong ko rin siya kasi sabi ni Mr. yung dating ADE, si Hernandez na Si Bryce, pero sila makakomunikasyon sa cellphone. So tinanong ko din siya kung talagang wala kang ginagawang labag sa batas, papayag ka ba na makita natin yung cellphone records niya para mapatunayan na wala kayong kausap na kung sino man tungkol dito sa mga flood control? Ayaw din niyang pumayag. Okay, sa independent commission, these kinds of questions can you compel na ang isang resource person or whatever sumagot dito? Actually, meron na tayong batas niyan galing sa Supreme Court, yung Rule on Cyber Warrants. Ang nakalagay dyan, basta't meron mga offensa kasama ang corruption doon na ginamit ang electronic o computer device sa pag-commit ng crime, ay pwedeng humingi ng cyber warrant sa korte para ma-intercept ang mga communications sa electronic device o kaya makuha yung datos na nakasave sa kanilang computer o cellphone. So kung may halimbawa, may makita ang komisyon o kahit ang Executive Department, Department of Justice, Office of the Ombudsman, pwede na silang diretsyong humingi sa court ng ganong klaseng warrant. At pag inisyo ng court yan, pwede na buklatin There you go. yung kanilang cellphone. A judge, a court has to issue those Kailangan warrants. ng court order. Opo. Kong Chel, dahil anytime this week, kung i-announce na ni Pangulong Bongbong Marcos yung composition nitong independent commission, kung sakaling sila ay tumuloy na sa kanilang trabaho,
paano yan ang magiging trabaho ng Kongreso? Magiging redundant na rin doon sa independent commission. Tuloy pa rin ba kayo sa investigation? Ano magiging next role nyo Yes. pag sakaling nagkaroon ng independent commission? Ako mismo, kung tatanungin yung aking personal na opinion yan, ay it would be more prudent. Mas maganda sana kung wag munang tumuloy. I-defer muna ng Kongreso yung kanilang investigasyon. But actually, kung tutusin, pwede naman ituloy dahil iba ang layunin eh. Okay. Ang purpose ng congressional at Senate investigation in aid of legislation. Yes, exactly. Kaya lang, sa nakikita natin ay parang nagtuturoan yung mga witness, di ba? Pag nasa Senado, may tinuturo nasa Kongreso. Pag nasa Kongreso, may tinuturo naman mga senador. Kaya dapat nga independent commission na ang mag-imbestiga dyan. Pwede naman defer lang muna ng, let's say, ng House of Representatives ang investigation. Kung ano mga lumabas na findings nitong independent commission, ay magagamit yon para makapaggawa ng mga batas na para hindi na maulit yung ganitong klaseng sobrang grabe na corruption. Okay. Kung Chel, ito kanina pinag-uusapan namin ni Paring Drew. Matanong lang sa inyo, merong mga pangyayaring nangyayari sa mga ilang kapitbahay natin. Nagsimula sa Indonesia, then yun sa Nepal. The parallels sa nangyayari ka ng mga sitwasyon dito sa atin are kind of chillingly similar. Meron ba kayong, ano masasabi nyo rito? Kasi I asked this in the context na may mga kausap po mga millennial at Gen Z kahapon. Sabi nila, ay Tito Joel, mahirap mangyari sa atin yan. Tayo mga Pilipino, iba ang ating boiling point. We are forgiving, mapagparaya tayo at madiplomatiko. At siguro may ano pa rin sa authority. Ano masasabi nyo? Well, sana nga hindi mangyari dito yan. Pero at the same time, wake-up call ito sa lahat ng mga makapangyarihan na dapat maging mas transparent tayo, dapat maging mas maayos ang pamamahala natin para hindi na rin magkaroon ng ganyan na posibilidad. Nakikita naman natin kahit sa kabataan natin, ang daming nagtatanong, bakit tayo umabot sa ganito? Ganito na lang ba ang Pilipinas na hindi na magbabago? At we have to provide them with concrete yung ebidensya ba, resibo na hindi na po mangyayari ito ulit. Sisiguraduhin namin na wala nang ganito sa mga kinakaharap natin mga araw at taon. I see. And di mga bagay na hindi makukuha sa mga congressional hearings or senatorial hearings o mga press con or press releases, hindi mababandate na ganun sa tingin nyo? Hindi na po, sawa na tayo dyan eh. Kailangan may makulong na may mapanagot. Hanggat mangyari yon, parang usap-usap na lang ang nangyayari dito sa atin. Yun yung isang bagay na sa tingin ko lumalabas din sa mga survey natin. Ang hinahanap ng taong bayan ay pananagutan, accountability. Ang tagal-tagal na hindi pa natin nakikita. At kahit mambabatas, dapat managot basta't nagkasala sa batas. Di ba, Kong? Opo, sabi naman dapat walang mangibabaw sa batas, hindi ba? No one is above the law. Yung problema kung Chile, I mean, historically we have a terrible batting average when it comes to pag-aayos mga corruption issues na to mula nung kay panahon ni Napoles and all that. So it seems na lalong na mga tao nagiging jaded. Tama po yan. Actually, may mga depekto tayo sa sistema. Halimbawa, maganda sana kung gawing top priority ng ating mga hukom ang corruption cases. Kasi meron tayong nababalitaan, may corruption case na galing pa ng panahon ng martial law hanggang ngayon nakapending pa. Hindi naman pwede yan. Ilang dekada na yan, 4 na dekada, 5 dekada, nakapending pa rin ang kaso. Hindi dapat gano'n. Dapat unang-unang malipis at matapos ang corruption cases dahil pera ng bayan na pinag-uusapan dyan. Yun ang isa. Pangalawa po, yung ating conviction rates, medyo maganda na ngayon na inayos ni Secretary Remulla yung
Ngayon certainty of conviction na yung hinahanap nila sa mga kaso. Pero maganda, kailangan din magkaroon ng reforms ang ating PNP dahil hindi sila kumakalap ng sapat na ebidensya pangkaraniwan na para makapag-convict o ma-establish yung guilt ng isang akusado. Ang ginagamit nila ay case build-up, o police work, case build-up, gano'n. yes. Kasi sa ngayon, tinanong ko yan sa kanila nung humarap sila sa Kongreso last week. Sabi ko, ginagamit niyo pa ba yung solution at clearance rate sa inyong batayan, sa inyong performance? At ang sagot niyang PNP sa akin, opo. Tapos pinang out ko, sabi ko, ang clearance solution rate, ibig sabihin lang nun, ay nakapagsampa kayo ng kaso. Hindi niyo masasabi kung sapat yung binigay niya ebidensya na sa DOJ para masentensyahan yung kinasuhan ninyo. Dapat on the same page ang police natin at ang DOJ para siguradong makukonvict at mapaparusahan yung mga sarili na yan. Akala ko naman ho kasi sapat na yung magpe-press conference kayo, mga nakaposas na at nakasuot na ng presong t-shirt yung nahuli. Pinakikita sa media, sa media. yung mga nahuhuli. And it shows the perception ng mga tao na may nangyayari, may nagagawa. Kulang yon yung kung ibig sinasabi nyo. Apo. Kong, sa nakikita ninyo dito sa sinasagawang investigasyon, sino ang let's say, sabihin natin, least guilty, most guilty dito sa investigation ninyo? Naku, mahirap sabihin yan. Alam nyo, sa 3 dekada na ako'y abogado, ang dami ko nang nakikita at nakakaharap ng mga testigo. Iba-iba talaga yan. Meron magsasabi ng konting katotohanan, pero yung iba ay palabok lang. Meron magsasabi ng bihira, yung nagsasabi ng buong katotohanan. At may sarili din mga agenda at motibo yan. Kaya bago po tayo maghusga sa mga naupo sa Senado at dito sa Kongreso, dapat tingnan muna natin, unang-una, yung bang mga kinikwento nila ay personal knowledge nila. Kasi kung chismis lang sa kanila yon, kung pinagsabihan lang sila, hindi sapat na ebidensya yon. Pangalawa, ay sinasalba ba nila yung sarili nila? Kasi kung ikaw ay nasa sitwasyon ng ganyan, na sangkot ka sa bilyon-bilyones na plunder, siyempre, kung anong pwede mo sabihin dyan para masalba mo lang sarili mo. Kaya we have to take all of these testimonies with a grain of salt. Kailangan talaga malalim ang pag-assess natin dyan. Kaya nga dapat meron tayong independent commission. Ayun. Kung siguro huli na lang ito, unless may tatanong pa si Drew. Ako I want to get to the nub of things lalo na systemic daw yung problema natin sa corruption. At maraming problema naman talaga kung bakit nangyayari ito. But there is mga nagsasabi na baka ang kailangan talaga ay ratifikasyon ng ating constitution talaga. Yung 1987 constitution make amendments and revisions to this na para talagang ma-address. Total overhaul na ba yan? Well, yeah. But para gawin ito, kailangan talaga, again, hindi mga mababatas kung hindi an independent constitutional convention. Yung mga dating ginagawa, ba yun? Yung mga signing ng mukhang hindi ubra yun Pasignature. Yung pasignature. PI, Anong PI masasabi nyo rito? Is this viable? Is this doable? At kailangan ba natin gawin to? Kasama po sa platform namin sa Akbayan yung eventual na pagbabago ng ating konstitusyon. Pero ang aming concern lang ngayon ay pumapasok kasi yung mga politika at yung mga personal na agenda. Kaya maganda nga yung Constitutional Convention. Maganda rin na i-schedule natin yan. For example, kung magpasa tayo ng batas na starting after this term magsimula yung Constitutional Convention. Para walang pwede magsabi na sinasakyan nyo lang yan para buksan na halimbawa yung term limit. So kaya, di ba yung mga gano'n, yung sa mga foreign investment. That way, makaka-assure tayo na ang layunin lang at ang interest lang din ay pagandahin yung mga nilalaman ng konstitusyon natin.
Ako mismo, meron akong gustong i-amenda dyan yung pag-appoint ng mga members of the judiciary at ng prosecution. Dahil lahat yun ay nasa kamay ng isang tao lang. Si Pangulo lang ang nakakapag-appoint yan. Ang nagiging problema ay parang nagkakaroon minsan ng utang na loob sa kanya. Okay. Di ba? Ang kailangan natin, independent ang ating judicial department. Exactly. Pwede, baka naman pwedeng pagbotohan na lang. Right. Pero ang dami nun, di ba? Dami yan oo. So, yun ang iniisip nyo. Meron kayong mga concerns na baka magamit sa politika and all that. Yung pagbubuo ng isang constitutional convention na independent, na ano. Talagang independent. Walang halong... Wala. Lalong politiko. Di ba? Right. Apo. Opo, dapat talaga. Apo. Kung last na lang sa on my side, ano po, ano ho ang payo po ninyo sa publiko, sa amin po, sa Madla, sa mga isinasagawa pong investigasyon po na ito diyan po sa Senado, sa Kamara, at syempre, ano rin po ang, of course, ang inyo pong ma-advise dun sa mga millennials, sa mga Gen Z na rin, para maiwasan natin yung... In short, Kong, how should the public Yes. look at this, yung mga nangyayari ngayon dito? Frustration, galit, analysis, ano masasabi niyo po? Yung siguro huling mga salita niyo. Sana po tuloy-tuloy pa rin yung pagmamanman natin sa nangyayari at mapagbantay tayo sa pera ng bayan dahil yan ang pinag-uusapan dito. At the same time ay tingnan din natin at maganda manawagan tayo na lahat ng nakakaalam ng kung may ebidensya man ay humarap at sabihin na lahat kung ano talaga yung nangyari dito sa mga flood control. At hindi lang sa flood control projects dahil marami rin issues sa mga kalsada, sa ibang mga infrastructure na kailangan maayusin ng ating pamahalaan. Once and for all. Yes, and yung wag natin sana nakakalimutan ay yung pananagutan para naman may masampulan dyan at maibalik ang kumpiyansa ng sambayanan sa ating pamamahala. Alright. Maraming salamat, Congressman Chel Jokno, Akbayan Party List. Sa uulitin, thank you very much, Kong, sa inyong Salamat sa aming po. anyanya. Opo. Thank you din. Mabuhay po kayo. Opo. Good luck po sa inyo, Kong. At sa mga susunod pang pagdinig. Ingat po. Salamat. Yan. Si Okay, good. Congressman Maraming Chel Jokno, ang kinatawan po ng Akbayan Party List. Right, Malinaw. Well, that's good. I mean, ang kanyang mensahe talaga sa atin, maging mapagmanman pa rin. Dahil ano tayo, buwis natin to and a lot of us pa rin, nagtatrabaho tayo nagpapagod tayo sa araw-araw para sa magkano, and then makikita natin itong mga nangyayari na ang buwis natin kung saan-saan pala napupunta or wala palang pinupuntahan. Ikaw anong pakiramdam mo, nakita mo yung tumpok-tumpok na pera doon sa mesa? Pagkatapos kasi ng ikalta sa iyo yung buwis at makikita mo yung buwisit naman. Buwisit naman. Kaya hindi mo masisi yung tao, and then makikita mo yung mga anak nito mga kontraktor or namamasyal sa ibang politiko, bansa tapos yung kanilang mga private jet. ari-arian. Later we can talk about that kasi may nakausap akong psychologist na sabi niya baka meron pinagdadaanan lang itong mga Nepo babies kaya ganyan din daw. Pero ingat pa rin kayo, tingnan yung nangyari sa Nepo babies sa Nepal kaya pala. Oo nga pala. Boss Joel, hindi natin inuudyukan ng sino man. Lilinawin lang natin inihingi lamang po namin ang pulso po ng mga kababayan po. Kasi may tumawag po. Salamat po sa inyong paalala na baka daw kayo naman dyan sa Karambola, parang bang dinadalangin nyo pa na nangyayari sa Nepal at Indonesia. Kinukumpara lang po namin. Oo, kasi pag tayo namang medyo tayo mabulaga na lang, hindi natin napag-usapan to na meron tayong mga suliranin sa bansa na wonder of wonders, kapareho nung nangyayari sa ilang kapitbahay natin at tingnan mo yung nangyayari sa kanila. So siguro tama si Chel Jokno, si Congressman Chel, na wag sana
hari nawa wag mangyari sa atin yan, pero kailangan may gawin tayong mga hakbang. Maghanda ho tayo. Maganda ho tayo at kung ating so-solve na yung problema sa pamamagitan ng isang honest to goodness independent commission, talagang fact-finding at case build-up at mag-sample talaga ng ilang merong sala. Dapat meron Ganon. talaga. Again, I agree kasi yung nangyayari ngayon sa Senado at Kongreso batuhan ng batuhan. At let's face it, merong mga tinatamaan, di natin alam baka wala namang kinalaman to or something but sa social media, sila'y ika nga Punong-puno gulping-gulpi na. Gulping-gulpi. May iwasan to pag meron talagang masusing investigasyon na independent. Independent At talaga. syempre, yung epekto ng mga nangyayari, yung sitwasyon po sa Senado, sa Kongreso, sa in general, sa gobyerno, di ba? Yung sinasabing korupsyon, yan po ay may epekto rin syempre sa ekonomiya. Right. At mamaya pag-uusapan natin po yan. Meron tayong panauhin din na maaari nating tanungin tungkol dyan. Magbabalik po ang karambola sa DWIZ Aliw 23 maya-maya 9 a.m. po ng umaga. Nagbabalik ang karambola sa DWIZ Aliw 23. Ito po ang inyong co-host na si Joel Aksamana. Kasama natin si Drew Nasino. Siya ang medyo mahalili habang wala yung ating ilang mga gandang lalaking kasama. Si Conrad Banal, na kasalukuyang merong nagpapahinga at nagpapagaling sa kanyang karamdaman. Hopefully, narito na siya bukas. At ang ating isa pang kaibigan na si Kong Jonathan de la Cruz na kasalukuyang nando naman ngayon sa Ilocos. Bumiyahe yung kahapon dahil anniversary, birthday anniversary. Hindi anniversary, birthday ng dating Pangulo nating si Ferdinand E. Marcos Jr. Senior. Pero ngayon, maganda yung ating pag-uusap kanina. That was the political side ng nung mga pangyayari na nangyayari sa Pilipinas. Ngayon naman punta tayo sa the economics of it. Ito na kaya yun? Yung lumalatay? Anong epekto? Epekto? Diyos ko, ewan ko ba. Pero ito, nasa linya natin. Kami po'y natutuwa at tinanggap niya ang aming anyaya. Si Professor Astro del Castillo, isang tanyag na ekonomista at financial analyst. Professor Astro, nasa linya ka na ba? Magandang umaga, Magandang Prof. umaga po. Good morning. Oo. Joel, Drew, magandang umaga. Magandang umaga. Kumusta na? Oo. Salamat. Okay naman. Kahit na-stress tayo nung mga nakarang araw, no? But laban pa rin, nakafocus pa rin tayo sa ekonomiya rather than politika. Tama naman. But having said that, minsan kadalasan hindi maiwasan ang politika ay nakakapekto sa ekonomiya. Now, itong mga nangyayari ngayon, kabilang investigasyon ng Senado at Kongreso with regards dito sa maliit lang actually ito, yung flood control projects. I mean, we should talk about other infrastructure projects, pero dito sa flood control projects sa ngayon, anong epekto nito nangyayari sa tingin nyo sa ating ekonomiya? Oo. Well, itong bagong scandal na ito ay talagang nakakalungkot. Definitely may economic losses to, may impact sa growth ng ating ekonomiya, sa kadahilanan na ghost project pala to wala talagang proyekto na napuntahan yung pera ng bayan. Supposedly ito ay for economic development and yet ito ay napupunta lang sa ilang bulsa. So definitely may impact to sa ating ekonomiya, sa ating pag-unlad. Itong scandal na ito, may long-term effect rin to, na di-disrupt yung infra-development natin. Instead na hindi tayo bahain, mas gumanda ang ating traffic, ito ay napupunta sa corruption. It also affects yung investor confidence, na hindi maganda. Narinig na natin yung pahayag ng South Korea. Exactly. Kahit medyong may response ang ating bansa, nagre-reverberate na hindi lang dito sa ating bansa yung epekto niyan, pati sa epekto sa panlabas.
So anong takot namin, no? Yung epekto talaga sa ekonomiya moving forward. Yeah. Paring Astro, itong nangyari sa South Korea, nabanggit mo. Nung narinig ko to kahapon, I was a bit well curious dahil usually mga ganyang klaseng and you would probably agree with me na napag-uusapan to, there are channels in which if there's a loan that's not pushing through o hindi pala nagkaiging isang negosasyon, di ba, may mga paraan, may mga channel na Diplomatic channels diplomatic pa or dapat. corporate business Yes. channels or government to government channels para ayusin yan. Hindi yung biglang the South Korean president Dami in a ta. Facebook post, parang aray ko parang Sokmed lang yung Oo, sa Sokmed tinira eh. Tapos tuloy yung response naman sinasabi mo ng gobyerno, pati si DAR Secretary Secretary Conrad, Estrella na sabi, hindi, ano yan, France naman ang kausap dyan, hindi lang nagkatuloyan yan dahil gusto nila isang lump project, ang gusto natin ay broken down into 300 plus components or whatever. Ito, utang ang sinasabi dito, 28.8 billion pesos. Ano masasabi mo dito? What's the difference here? Bakit ganitong kinalabasan? Tuloy, akala namin nung nagsasara kami ng pahina ng business pages kagabi na ano ba to, kuryente ba to? Papatulan ba natin to? Kaya matotoo pala. Totoo. Ano masasabi mo, sir? Yes, Joel, no? Drew, actually, kahit ako, pinakonfirm ko sa staff ko kung talagang totoong balita to or fake news, no? Eventually, it was true, no? Iba yung approach niya, social media. So, alam na natin kung anong intent nila, no? Number one, of course, to protect yung Korean resources. Pangalawa is, siyempre may politika rin siya, no? Namulitika rin siya sa Korea. May problema rin sila doon. Yes, oo. Medyo magulo rin sila doon eh. So parang isa yan sa mga pangpapogi ni Korean president, no? Pero legitimate rin naman yung concern niya, no? Gusto lang rin niya ipahayag sa kanyang mga constituents na don't worry, hindi mawawala yung resources natin dahil tumataas din ang bilihin sa atin at madami pa silang problema, no? So yun yung parang more or less yung message niya, no? Na unfortunately, tama naman, no? Dapat naman talaga maging concern. Kung itong pondo na pinag-uusapan ng Korea or ng Korean president na talagang pangungutang dito sa ating bansa, talagang 100% truth naman yan, or sabi nga ng Pilipinas ay iba naman ang paningin nila, whatever yung perception, it really hits us, no? So hindi lang Korea nakatingin sa atin, no? Pati ibang bansa, baka pati nga si Mars at si Pluto nakatingin na rin sa atin, which is nakakalungkot no? Nakakalungkot talaga yung mga detalye ng kwento, no? Pero again, kami sa business, sa academe, yun talagang pa rin ang panawagan namin. Mas maging proactive sana ang lahat, no? Pero nakapokus pa rin sa ekonomiya. Oo. Nakapokus pa rin sa ekonomiya. Kailangan makihalahok talaga ang lahat, no? Nakakalungkot, nakikilahok lang tayo sa social media. Nakikita natin yung mga ibang bansa, yung mga mamamayan nila ay nakikipagdebate talaga, no? Sa halls of Congress, no? Iba naman yung usapan, yung mga nanggugulo, no? Yung mga nangyari sa Nepal, binugbog yung mga sekretary nila, no, mga cabinet secretaries nila, sinunod at pinatay pa yung asawa, no. Yun, ayaw natin marating yun. Of course. Pero dapat mas maging proactive tayo, no. Para malimit naman yung losses at yung impact sa growth, and mas mag-focus tayo what to do next. Prof, hindi ba makaka-apekto din ito sa iba pang mga, let's say, iba mga proyekto natin, halimbawa, Japan, di ba? Ayan, Japan talagang ano natin, di ba? Partner talaga natin yan, di ba? Ang Japan. Correct. Definitely, ano yan, sabi nga natin kanina, talagang Korean president na mismo ay nagsabi, no? Definitely, mapapansin yan ng ibang partners natin, no? Lalo na hapon, no? Na isa sa mga pinakamalaki na ODA assistance sa atin, pagpapahiram ng pera, pagbibigay ng grants, no? Ngayon, magdadalawang isip yung mga yan, no? Hindi lang siguro dalawang isip. Maraming beses nilang iisipin. So, hindi maganda. Alright. So,
Other than that, hindi lang naman Japan ang partner natin, di ba, Boss Joel? Hindi, well, in that Marami pa context tayo. na tatanungin ni Drew sana. Ikaw, Astro, matagal na tayo magkakilala. Tuwing usap tayo, you've flown in from somewhere, whether it's in Southeast Asia or Korea or Europe, Japan or oo. Europe na, meron kayong presentation about investment prospects in the Philippines, ganyan. Itong lahat ng nangyayaring to, ito sa atin, I mean, let's face it, lahat naman ng bansa may mga problema eh. You as an economist, when you try to explain this to them na, no, this is just how do you explain it? Na ito Isolated case. Isolated cases. Basically, we are on the right track in terms of we are on top of it. on top of investing. Manageable. How do you explain this para yung mga hindi naman yung perception ng mga investors sa atin hindi ganun kasama, ika nga? Yes, Joel, no? Maganda katanungan 'yan. Sa totoo lang, nahihirapan na ako, no? Nahihirapan kami. Oo. Mahirap talaga kasi nasa financial capital markets yan ang bread and butter namin. Okay, Trust is very important, no? Yung integridad namin. Pag nang bola kami, nagsinungaling kami, para na rin kaming mga ibang tao sa gobyerno, no? So kailangan honest tayo sa investors, hindi lang sa foreign, no, but also sa local. So anong realidad? So sinasabi namin itong sitwasyon na to, ano tong nangyayari, anong ginagawa ng gobyerno, anong ginagawa ng pribadong sektor para magtulungan, para maayos ito, no? Pero nakakalungkot lang ay yun pa rin ang lagi nating ginagawa, no? Yun pa rin ang laging kwento natin. Hindi na nabago. Mag-move forward tayo, urong-sulong tayo, no? And also hindi satisfying talaga yung solusyon. Dapat talaga satisfying. Actually, mas dumami pa nga yung comment nila na naging experience sila dito sa ating bansa, no? Itong mga foreign investors na to, no? Yung paghihingi na lang ng business permits, no? Ilang buwan, taon, bibilangin, di ba? Talagang naungkat tuloy, no? Naungkat. Nalulungkot sila na hanggang ngayon hindi pa fully digitalized ang ating gobyerno. Sa ibang bansa, pag mag-apply ka, mabilis. So, ilang araw lang or oras ang pinag-uusapan. Dito talagang pinipilit na hindi tayo ma-digitalize, no? Dahil siguro nga, alam mo ang cost of inefficiency ay corruption, no? So, ang hirap talaga i-depensa, no? Pero naniniwala pa rin naman tayo at naniniwala pa rin sila na talagang mayaman pa rin ang ating bansa. Yun nga lang, talagang itong kayamanan ay napupunta lang sa iilan, no? So, naniniwala pa rin naman tayo at napapaniwala naman natin sila na may maganda pa rin oportunidad dito sa ating bansa. Yun lang, pag hindi natin inayos, ay may iwanan naman tayo sa kangkungan. No? We have to walk the talk, ika nga. Yes, so Drew and Joel, actually, kahit itong nangyayari na ito, no, mas nakakalungkot nga, no, itong scandal na ito, no, positibo pa rin naman ang pananaw namin sa ekonomiya. Moving forward, no, until 3 years down the road, no. Kasi andyan na yung yung so-called economic infrastructure na nakaka-sustain sa ekonomiya. Ang kinalulungkot lang namin ay maiiwan tayo ng ibang bansa na naman, no? In terms of growth, no? At baka dumami na naman yung mga mahihirap, which will eventually lead again to insurgency, no? At yung galit sa gobyerno na hindi maganda sa isang pag-unlad ng isang bansa. Pero speaking of the government, I mean, sa iyong mga pitches or spiels when you're overseas, definitely the silver lining here is we have a president na who seems, lalo na nung huli niyang SONA, ay he was the one who triggered all of this na magkaroon ng investigasyon talaga sa mahiya naman corruption. kayo. Mahiya naman kayo, although I don't know how you translate that pagkausap mo na mga sa mga investment forums, but still, di ba? May bagong DPWH secretary, and then we are merong dev team na is looking at all these yung ating investment but at the end of the day we have a president who seems serious about really in the last 3 years of his term to really to try to put the country on the right footing, on the right direction. Ito ba'y pwedeng i-package o
does this sound to motherhood for comfort? Well, Joel, Drew, no? Sorry for well, putting you on the maganda spot, Professor. Hindi, okay lang, Joel, no? Drew. Actually, maganda naman yung inisyatibo, no? Sinabi ng ating presidente. Pero yung sinabi mo kanina, walk the talk is very important, no? Nung pumutok to sa itong scandal na ito, yung mga messages nga na nakuha natin doon sa mga foreign investors at yung maglalagay pa ng pera dito, ay tinanong rin ay kamusta na pala yung issue sa mga Marcoses nung nakaraan. Naalala pa nila eh. Di ba? Naalala pa nila. So very important talaga yung walk the talk. No? Naungkat pa yon. Pero actually ako ayoko na ungkatin yun eh. Pero ang sinasabi lang nila, ang ingredients kasi talaga ng sincerong pagpapaunlad ng bansa ay number one, yung totoong political unity, no? Pero lumalabas ngayon, alam mo na, it's really, they're looking at 2028 eh. Yung mga adipores ng presidente, no? Which ina-undermine siya eh. So kaya talaga yung walk the talk is very important eh. So again, maganda yung sinasabi niya, maganda yung objective, no? Pero iba yung nangyayari at nararamdaman on the ground. Eh. Sabi kahapon or yung mga nakarang araw ay talaga may taint pa rin na political fraction na malaki na nakatingin pa rin sa 2028 rather than sa ekonomiya. Dapat ang pinag-uusapan na natin is okay, ito may problema to, pero how do we solve it? La Niña na for the next few months, no? Paano natin poprotektahan yung baha? Napag-usapan na ba yan? Dahil wala ghost project, malaking baha. Paano masosolve yan? Napag-usapan ba yan? Hindi. So, ang impact na naman sa ekonomiya, tayo naman magsasuffer. Magkano ang epekto ng traffic sa ating bansa sa isang araw? Ang laki. 3.5 billion sa isang pag-aaral per day, ha? Joel, Drew, 3.5 billion. Oo. May corruption ka pa. Diba? Hindi na ayos yung infrastruktura mo para maayos yung trapiko. So itong 5.5 billion per day ay lalaki pa. No? So yung epekto sa mga social programs, instead na malagay doon, ay napabagal pa. No? Ay talagang maki-question yung pag-unlad. So again, we laud the President on his intent. No? But sabi niyo nga kanina, walk the talk is very important. And also the ingredients for successful implementation of so-called reforms should really, ang tingin natin, first step is really, I'm not a political analyst, no, but political unity. Tama yung sinasabi ng investors eh. I'm sorry, political what? Political? Unity. 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 Kala ko wala unity. Naka-focus pa rin sa Pero tayo muna, sa 2028 pa rin eh. Naku, no? Yung mga napalitan yung nasa Senado, yung sa Kongreso, andyan pa rin, no? Yung mga naka-question pa rin, yung mga leaders doon. Ang root of all evil is the budget for this year. Speaking of the budget, ayan na nga, definitely Budget mukhang yan season gusto ngayon. lang tutukan talaga yan. Kaya nga maraming nagko-call nga na mag-independent commission para sa investigasyon ng flood control. Get it out of the way because both Congress and Senate, they have a lot of work to do really on putting together our budget for 2026. Ano masasabi mo ron? Well, tama, no? But again, these are the same people, no? Kaya nga, wala naman tayong pinatatamaan na tao, no? Na politiko or government leader. But somehow, they should be prudent enough to step aside, no? And give it to others who are more not involved in this intrigue, no? Mahirapan talaga tayong mag-move forward pag hindi na settle to. Independent commission, well, okay rin yan, no? However, nakakalungkot lang na talagang mukhang wala tayong tiwala sa mga ahensya na talagang responsable sa paghahabol na itong mga masasamang taong ito, no? That we had to resort to independent commission. So, kami ang pananaw namin dyan sa independent commission na yan ay sana proper representation ng sektor, no? Hindi personally na dapat ang representasyon yan. Dapat may representasyon tayo sa legal. yan. Like for example, IBP, yung mga sinong pwedeng iatas ng IBP na mag-represent sa komisyon na yan. Sa academe, di ba? Sa mga state universities, yan ang mga isa dyan, representante. Sectoral sa finance, no? Finance sector.
Yes, Phoenix, no? Para talagang walang bahid. Kasi itong mga organisasyon na to ay mataas ang integridad. Lumabal ng People Power 1, People Power 2, may interest sa ekonomiya, may interest maganda reputasyon locally and internationally, no? Dapat gano'n. May Prof, even media. Prof, pasintabi, ano? So okay lang na mapabilang ka sa Independent Commission kung okay lang. Drew mas maganda nga represented by organization. Lahat. Talagang subok na. Oo. Yan sa business, andiyan ang Phoenix, no? Andiyan ang Management Association of the Philippines, no? Sa accountants and auditors, andiyan ang PICPA, ang PAMA, no? Representation, hindi yun ang paniwala ko, no? Kasi yung mga sinasabing pangalan ngayon, may mga conflict of interest sila eh. Politiko rin eh. Oo, politiko rin. And also, kahit galing sa legal, medyo, alam mo na, may naging kliyente na rin sila na politiko, no? At may kinikilingan na, no? So, I think it's really more of yung mga independent-minded organizations. Sila mismo pipili, no? Sila magkakagulo. Sino ba yung papadala ng Integrated Bar of the Philippines? Sino bang papadala ng FOCAP? Halimbawa, for example, media, no? Taga-FOCAP ang iyan mo para local and international, no? Siguro ganung pag-iisip, pero napaka-importante na hindi tayo ma-distract ito sa issue na ito. Dapat immediately mag-focus ang presidente hindi lang sa paghahabol sa corruption, but also yung matagal na nating sinisigaw, no? Food security, no? I-address na 'yan. Ipasa na yung Land Use Act. Kailangan. Energy, yun yung pangalawa. Yes, para mas magmura, mas maka-attract tayo ng investors, no? Tingnan mo yung mga ibang bansa, andun sa kanila si Apple, andun sa kanila si HP, yung mga malalaki, sila Nike, sila Adidas. Sino nga andito, Joel? Sino andito, Drew? No? Paano tayo makaka-attract pag hindi natin i-address itong mga problema kami, Prof. Sa ekonomiya? Andito kami. para makatawag. Professor Astro, I mean, you mentioned kanina, and ito madalas kami, pag personal kami nagkikita ni Professor Astro, lalo na sa mga lugar na malayo sa stasyon, malayo sa media, ay relax. Binanggit mo kanina na I knew that you would bring that up, political unity. Well, this administration came into power on the bandwagon, on the wings of political unity, kaya nga Uniteam. Now, ngayon binanggit yung political unity, we do know, tayong dalawa, si Drew alam din to, that bus has left the station. Tapos na tayo dyan. They are about as unified as a dog and a cat. Talaga malabo na talaga. Tinatanong ba ng mga investor yan, ano ba ang 2028? Saan ba patungo? Because they would want to know who to deal with at ano ang ba kanilang strategy to deal with the future. Gusto nila ng malinaw na direksyon. Malinaw na direksyon. Ito ba sa mga pitch mo, sa mga, yun ang katanungan ko, sa mga, pag ikaw ay kumakausap ng mga gustong mag-invest sa ating bansa, na ano ba talaga ang, because it all boils down to politics. Lalagay ba nila ang kanilang impetus kay VP Secretary Sara Duterte or Martin? Mamumuhunan ba sila dito? O kung sino man ang i-anoint ni PBBM? Or meron ba mga dark horse dyan? Nahilaw pa pero promising. Yung mga ganyan. Anong masasabi mo? Yes. Well, siguro pwede natin i-restate yung political unity, no? Kasi masyadong sensitibo nga. And sabi mo nga, the bus has already left the station. Ang apila na lang talaga natin at gusto rin ng investors, yung mga kausap natin, both local and foreign, is talagang mas nakafocus ang gobyerno sa ekonomiya, hindi sa politika, hindi sa 2028. It's not, kami sa business, sa academy, it's not really more of yung mga personalities na napaka-importante. It's really more of putting the house in order, making the system work, making governance work. As of now, hindi. Tingnan mo yung mga email ko and messages. Sinishare nila yung mga experience nila. Pag-apply na lang ng mga permits, it will take them months. Yung isa, i-convert lang niya yung kanyang maliit na lupain into a family business, nag-apply sa DAR, and yet, hiningin siya ng $250,000. Nung hindi siya nagbigay, ay, di ba, yun yung mga usapin
So, dapat kung talagang tutuhugin tong corruption na to, a whole nation of approach, lahat ng sektor. Huwag na natin ilayo pa, BIR, Ayan. customs, no? Na-address ba yan? So again, kung i-digitalize mo yan, ayusin mo yung sistema, mapapawi yung agam-agam ng ating mga investors. Yung political risk, again, I'm not a political analyst, no? Yes. Pero ako as an economist, ang tingin namin sa political risk, mataas until now, at tataas pa for the next 2028. So it will impede growth, no? Even though naniniwala tayo na may growth dahil malakas pa rin ang OFW remittances, mataas pa rin ang BPO services, no? Malakas pa rin magkonsumo ang Pilipino at gumastos, no? Umiikot ng maayos sa ekonomiya. So nakikita namin for the next 3 years, walang haling politika itong analysis na ito. Ay, tingin natin mas maunlad pa rin. Yun nga lang, ang pangamba namin, may iiwan tayo na naman ng ibang bansa, ng Laos, ng Cambodia, no? Vietnam, naiwanan na tayo Actually. Oo, nung nakapunta ako doon, nang huli, I'm sure nakapunta na rin kayo, Yeah. mas maayos May yung kanilang transportation system. May subway Sa atin na rin. ngayon, pinag-uusapan. Kakaroon na rin. Yes. And alam mo, nakakalungkot dito, Joel, Drew, ang pinag-uusapan dapat ngayon ay legacy na ng Right. gobyerno. No? Legacy Kasi project. mid-year na Oo, legacy projects, and yet parang nag-uumpisa pa lang, no? Which nakakalungkot. Itong impact na to, itong nangyayari sa gobyerno ay nagre-reflect rin dito sa ating bansa, no, sa ating mga mamamayan. So kaya kailangan talaga mas maging proactive tayo, padama natin yung talagang rekomendasyon or inis natin sa gobyerno para naman mas maayos din sila, no? Napansin yata kasi nila, lagi tayong naka-social media. Okay lang na magbulsa sila na magbulsa, no? Bumili ng Lamborghini, pera ng bayan ang ginagamit, no? Ngayon, hindi tayo kailangan magwala, no? Kailangan ipaalam natin yung disgust natin at concern natin. Isigaw natin, iayos ang gobyerno. I-digitalize lahat yung transaction. Mag-a-apply ka ng lisensya sa LTO. Sana hindi ka na pupunta sa LTO. Di ba? I-renew mo na lang naman Papadala na lang rin sa iyong picture. Di ba? Diyan ka na lang mag-exam sa bahay. Makakabawas pa sa traffic. Dapat ganun ang pag-iisip na gawin ng gobyerno, ng presidente, ng mga government leaders, no? Yan ang hinahanap ng investors. Ano yung solusyon? Nasolusyonan ba? Hindi So kaya yung sinasabi nating mga malalaking labels na international brands and local, saan sila nag-i-invest? Hindi dito pumupunta. Hindi dito. Wala dito yung mga malalaki talaga. Yung brand ng mga nasa telepono nyo. Si Samsung ba? Meron ditong factory. Si Apple. Di ba? Wala Kailangan yun ang maakit natin. Okay. Well, maraming salamat, Professor Astro del Castillo. Unless kung may mga panawagan unless may panawagan na, huling panawagan. Before we let you go, thank you for your time dito sa Karambola. Well, alam mo, mabigat yung napag-usapan natin, nakakalungkot, no? Nakita natin yung mga detalye ng corruption. Pero nakita din naman natin yung oportunidad, no? Sana mas doon tayo mag-focus. Mas pagandahin natin ang gobyerno, ang sistema, no? Remember, di ba? Ano ang sinabi sa atin ng tatay at nanay natin? We should make the world a better place. Yan dapat ipamana natin sa ating mga anak. At yung anak natin, yan yung papamana nila sa kanilang anak. May pinapapana naman yung mga kontraktor at politika sa kanilang mga anak Hindi lang sa bayan, yun lang. Pero a better place, no? A better for place, everyone. Loud and clear. So we should be more proactive in nation building. Maraming salamat. Salamat, Professor Astro. No? Thank you very much. Sayang hindi ako nakapag-live sa inyo. Next time. Hindi, ikaw naman madali ka naman hatakin Have a nice day, Prof. Ingat. Maraming salamat, Joel. Drew, maraming salamat din. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang ating mga kababayan. Yan si Professor Astro del Castillo, isang tanyag na ekonomista at kaibigan natin. Magbabalik po ang Karambola sa DWIC, Aliw 23, 9:31 ng umaga. Nagbabalik ang Karambola sa DWIC, Aliw 23. Ito po si Joel Aksamana. Kasama po natin si Drew Nasino. Wala po ang ating mga kasamahang si Conrad Banal
na kasalukuyang nagpapagaling sa kanyang karamdaman sa bahay. Bukas ay maaaring narito na siya. At si Kong Jonathan de la Cruz na nasa Ilocos ngayon dahil kaarawan, may selebrasyon ng kaarawan ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. sa Ilocos. At medyo nandun ngayon si Kong Jonat. Kumakain ng empanada. Empanada, tupik, longganisang, ano ba, bigan. Longganisang bigan. Bigan, oo. Gusto pa niyang... Hindi, pare. Bagnet. Ayan, Alam mo yung bagnet nila doon, yung nakabalot talaga sa dyaryo yung tunay. Malaki. Pampa high blood. Mabigat. No? Oo. By the way, kanina yung ating kaibigang sino nga ba to? Si Kong Chel o si Astro? Hindi, yung ating anchor si Daryl. Oo, si Daryl, anchor po yan, na napakagaling. Kung meron silang anchor, gaya ni Daryl sa Nepal, malamang hindi nagka-problema o nagkagulo. Alam mo bakit? Wala sila ng mga ganun. Facebook, YouTube, TikTok. Kailangan alam mo kung paano. Ganun pala yung mga tao doon pag ginagalit mo. Pero yun nga bro, isa sa mga trigger din pala yung Nepo babies. Meron sila. Yung post ng mga Nepo pala talagang minsan I underestimate that kasi umabot na ako sa estado ko ngayon pare sa edad ko na kung wala naman akong Lamborghini, wala naman akong Ducati at ano magagawa ko kung ano na lang meron niya basta may pambayad lang ako ng Meralco, ng tubig. Oo, tapos Telco, pambayad. Oo, ayos na sa akin yan, ganun. Pero obviously it rubs people the wrong way lalo na kapag naghihirap ka sa buhay, yung bang kumakayod ka lalo na marami tayong kababayan kakayod ng buong araw para kumita lang ng 500 yung ganun. Tapos yung lumayo na tayo, yung talagang middle class na nagtatrabaho ka talaga para kumita ng 20,000 o 25,000 a month, nakakaltasan pa ng BIR, yun din makikita mo yung ganito na bumibili ng Fendi na bag na 300,000. Naka-LV pa. Tapos magbabayad ng bill niya sa restaurant, magkano yun? Parang 20. Hindi, umaabot ng 200,000 o more than that. Sabi. Parang apparently yan na lalong hindi naiinis talaga lalo ang tao. Siguro kaya nakaka-trigger ng ganung mga reaksyon. Actually, yung sinasabi nila, hindi inggit yun Inis na Inis na. Pero having said that, alam mo, meron kasi, ma-explica ko lang para malagay natin sa proper konteksto. Meron kasi kung yung bayaw ko bumibisita ngayon kasama yung kanyang galing Dubai sila. Si paring Edgar Hermanos at saka si Maf Hermanos. Andito sila ngayon dahil umattend sila nung birthday nung kanilang apo. Ayan, dito dyan sa Candaba, Pampanga. Nakakausap ko yung si Mafu, isa clinical psychologist, mga ganyan. Sabi niya, one has to understand. Sa panahon ngayon kasi, lalo na sa panahon ng social media, sino ba sa atin at times hindi nagpo-post ng andito kami sa restaurant na ganito, kinukunan yung pagkain. May nakalagay pa, Or, nandito kami sa resort na ito. Dahil, bakit natin... Feeling blessed. Yan. Kasi tayo, ano ba yung saying nila sa social media, pag walang post, wala ka ron. Yun? If you're not there, something like that. But here's the thing, yan daw kasi, is to show, di ba, yung parang na nag-i-exist ka, na nandito ka sa mundo, ganyan. Pero itong mga Nepo babies, iba yung kanila. They have to show kaya na pinapakita yung kayamanan nila pero a sense of validation. Yan ang tawag dyan. Especially na pagka pinuri sila ng mga tao, nabibigyan sila ng sense ng importansya. Now, and they have to maintain a certain image, di ba? Now, one could say na rin kasi naman to spectrum yan. Maaaring tawagin mo narcissism. But you could also say na baka meron silang pinagdadaanan din. Na kailangan nilang ipakita na meron ba silang problema na iniinda? Ang nagkataon lang, mabuti na lang, meron silang ipapakita. At yun na nga lang, kinaiinis yun ng tao. In other extreme cases, gaya sa Nepal. Pati sa Indonesia. Gano'n na nangyari. Meron silang tinawag na wala ko lang
Kaya lalo na sa social media na inilalagay. And again, parang Psychologically may epekto. may epekto at may pinanggagalingan niya. Okay. Matindi Having yan, said that, ang hirap din depensahan dahil pag nagganyan ka ng social comparison, parang pinapakita mo na nakakaangat ako sa'yo. Yung bang diyan ka lang, nandito kami, ganyan. But it doesn't help na, again, lahat ginagawa to eh. Ngayon, kahit na hindi nepo babies, mga politiko, makikita mo, nandun sila sa ibang bansa, matching luggage lahat sila, na ano ba yung mamahalin na luggage? Nakatumi lahat sila, ganyan. O Rimowa. Then tapos wish you were here. Sa totoo lang, they don't really wish you were here. Okay lang. Ang masaklap lang yan, nakaka-selfie nila. Merong Alice Guo, may yung hindi nila. O kaya si Alcantara pala yan. Si Henry? Hindi ko alam kung bakit yan pumunta rito. Alam ko, birthday ko. Hindi, baka sinama nga lang daw ng isang bisita. Hindi ko kilala yan. Ganon. Nangyayari yan. So dapat tayo, naiintindihan din natin yan. Pero yung mga post kasi sa social media, dito sa atin iba naman kasi iba yung upbringing sa atin Kumbaga kumpara dun sa Nepal, Indonesia, iba rin yung kultura, magkaiba rin yung kultura sa atin. Kaya may meron tayong pagtitimpi pa. 'Di ba? Siguro marahil sa kanila hindi na nakapagtimpi. Kailangan pakita talaga. Well, pero tama naman yung sinabi ni both nung ating mga panauhin kanina, both ni Congressman Chel at saka ni Professor Astro del Castillo, na siguro bago umabot doon kailangan yung ating mga nasa kapangyarihan ay makagawa na ng mga ilang solusyon na ramdam ng tao na talagang solusyon, bro. Hindi pwede na yung band-aid. Hindi pwede band-aid. Wala. Press release, press con, yung puro general statement, motherhood statement, di ba? Hindi naman pwedeng ganun lang. The other thing, may binanggit si Astro na again, I'm trying to, that hit me home, more than the independent commission, tsaka yung mga, yan na nga, yung kung ano yung makakaramdam, yung mape-perceive na tao na tunay na may nangyayari, na may solusyon, na hindi na nangyayari ito. May binanggit siyang term, ang tawag doon, legacy, 3 years na lang si President Bongbong Marcos, kailangan mag-iwan na siya ng legacy programs. Naisip-isip ko, God, ano yun? Mukhang eto na. Ito, investigation, problema to Ang iniisip kong legacy, yung talagang years to come. Look, yung dating ama niya, ang mga legacy programs niya, marami yan. Pero meron siya yung mga infrastructure programs, bro. Marami dito na ginawa nung panahon niya na infrastruktura na hanggang ngayon hindi pa ginagamit pa rin. Yung LRT, MRT, Angat Dam, a lot of the infrastructure bridges programs, Pantabangan Dam. Yung reclamation ng buong nandyan yung cultural center, folk arts center, lahat mga ospital. And then I distinctly remember nung kapanahunan niya merong binabanggit lagi ni Kong Jonat yun yung 7 legacy programs, may petrochemicals, may the coconut industry, meron tayong thriving cement industry noon, textiles and all that. Lahat yun kahit papano nalagyan niya ng infrastructure na pwedeng pinagpatuloy na ng private sector. Lahat yun nawala, of course. Now, kay President Bongbong, I distinctly remember na sinabi ni Kong Jonat, sana yung coconut. Kasi this one, andyan na coconut industry natin. Yung greening ng bansa, embedded na sa atin yan. Oo. And then sana yung sa mining, kasi yung mining, these are things na nandyan na. May produkto talaga tayo. And the other one, of course, is tourism. Yung bang hindi mo na kailangan gastusan na magkaroon ka pa ng manufacturing or something, na ito masimula na, at ito malaking impact sa ekonomiya natin sa mga kababayan natin. Dapat talaga may legacy. Now, of course, yung sinabi ni Professor Astro, yung food security, sana, yun yung matagal na dapat talaga at dapat hanggang ngayon dahil agricultural country tayo at puro tayo importation. Yeah. We have to address that sana. Pero at yung energy pa. Energy. Binabanggit din ni Prof. Astro. The problem with energy nga lang is matagal-tagal magtayo ng planta. Kaya dapat yan nasimulan noon.
And yung renewable energy natin, it's saksakan ng bagal insofar as yung sa energy portfolio natin. Ang nangyayari, panayambigay na incentives pero hindi naman ginagamit ng mga nananalo. Tsaka yung sa langis, ayan, importante yun. Right. Sa langis din. Kasi yun nga, binanggit ni Kong Jonathan nung isang araw bakit ba hindi ipagpatuloy yung, kasi maghanap pa patuloy ng geothermal, and other yung alternative energy na nandyan na meron tayo. But again, sana yung low-hanging fruit yung coconut industry at yung food security na pwedeng masimulan and that lang, magagawa mo lang yan kapag yung ito naman si Professor Astro nadulas yung mga alipores na nakapaligid sa presidente. Aawatin ko na sa medyo sabi ko, uy! Pero nasabi na niya. Pag sinabing alipores yung kanyang kabinete, yung kanyang sekretary, mga sekretary dyan, they have to start moving. Kasi si presidente, ang mag-set ng direction, kayo na dapat ang ayun nga yung sinasabi ni Prof. Dapat proactive. Proactive dapat talaga. Napansin mo yung alipores. Parang medyo frustrated na rin yung sabi ko, mukhang nasa tipping point na rin si nasa tipping point. Kasi I suppose ang kanyang pinalalabas dun. Yes, yung tama ka, Sir Joel, yung mga yung presidente is on the right track. Tama yung nasa yung game plan, pero kung hindi naman i-implement ng mga alipores ng maayos, may problema tayo. Wala rin silbi. Yeah. Mabanggit ko lang, Boss Joel. Merong nagko-comment dito, engineer natin, si Engineer Jerry Ismaquilan. Sinasabi niya dito, bakit daw yung nagnakaw ng prutas sa katabing bahay, kinulong na. Pero eto, ayun na nga, bilyon ang pinag-uusapan natin dito. Actually, dapat meron talaga. Sinasabi ni Congressman Chel Jokno, dapat meron. Meron dapat na managot, meron dapat makulong, at syempre, meron dapat na magbayad. Magbayad sa kanyang ginawa, o kung magkano man, o ibalik niya yung pera na sa taong bayan. Bilyon po ang pinag-uusapan natin dito. At mas malaki pa doon sa PDAP scam noong panahon ni dating Pangulo. Mas malaki ito, Boss Joel. Mas malaki yan. Ihawak. Di hamak. Bilyon. Ito, kalahating trilyon Mahigit kalahating trilyon po pinag-uusapan natin dito kumpara lang doon sa PDAP scam na bilyon-bilyon piso ang halaga. At although merong nakulong, may nanagot, dito kaya ang tanong natin, sino ba? Kasi PDAP scam kasi, mga developmental projects na NGO. Hindi lang flood control yan. Hindi lang. Flood control, ito nga, 15 kontratista lang ang pinag-uusapan. Top 15 pa lang. But again, kasi para sa mga taong bayan, there is no more telling figure, visual, na nakaukit ngayon sa isip nila. Yung hanggang ngayon ako natatanda, hindi ko makalimutan yun, yung sa lamesa sa billiard table, tapos yung tumpok-tumpok na pera. I mean, may ganun pala. That's how they, hindi uso rito yung, Gcash mo, sir? Gcash ko. Hindi mo pwedeng i-Gcash to. Hindi kakasya. So, this is how they do it, bro. At kahit anong baluk-baluktot na explanation sa Kongreso nun, hindi mo ma-explain kayo na siguro sa Nepal baka wala na, nagkanyuna na sila niyan pag ganyan, yung ganung klaseng trigger na pera yan. Makita pa yan doon ng mga tao. Sa atin, talagang unang-una ba't niya kinuna ng retrato yun? Kulang na lang i-post mo sa Facebook. Si Bryce. Si Bryce Hernandez. Pangkaraniwan na lang daw yun sa DPWH na. Kalain mo. Pangkaraniwan sa kanila yun. Sa atin, pangkaraniwan plus yung pangkaraniwan din yung pupunta ka sa casino at magsusugal ka ng bigay sa iyo ng boss mo. Which is obviously out and out money laundering ang ginagawa na, nililinis nila yung pera na nakukuha nila. Isang palilinisan ito sa casino. Ipatalo mo whatever, di ba? But that in itself, bro, that's a searing visual sa isip ng maraming Pilipino. Kaya yung sinasabi nga ni Kong Jel Jokno, kailangan
Independent commission talaga. Totoo. Pero yung sinabi naman ni Professor Astro, masyado namang unwieldy, sinama mo na lahat, academe, civil society, ako hindi just get a couple of private sector guys pili na talagang may gravitas at talagang alam nating independent, may pangalan, and then there you go, and they are supported by mga forensic experts, accountants, dahil accounting yan at audit. Kailangan yan. And there you go. Doon mo na kunin. At then, imbue them with powers na talagang prosecutorial. Basta walang politiko. Walang politiko. Dapat. Kahit si Mayor Magalong mukhang malabo nga. Dahil, akin kasi babatuhan siya ng mga mga lalo na mga kongresistang naakusahan na bakit ikaw? Diba? Yun ang tanong lang doon Bakit ikaw ang bakit hindi si Richard? Bakit hindi si hindi ba yung gano'n? Sinong Richard ba? Sinong Richard? Richard. Hindi siya. Di ba? Yung bang I don't know. I-announce na daw Para anytime soon. Abangan natin. I mean, before the end of this week, maaaring bukas, Friday, na-announce na yan kung sino. And then doon na nga, yung next step dyan papayag ba yung Kongreso at Senado, tigil na yung kanilang... sabi naman ni Kong Chel, okay lang. Okay sa kanya. Okay sa kanya, di ba? Pero doon sa mga iba niyang kasama. Mga iba, kasi let's face it, yung mga iba, kailangan nandyan pa rin tayo. Paano mo puprotektahan yung sarili? At, ito lang may katanungan ako, Kanino? Kasi, okay, aminin ko na, meron ako mga kaibigan, bro. Na hindi lang meron dito sa Luzon, meron sa Mindanao at sa Visayas, mga politiko to. Admittedly, at hindi naman to nawawala but then again, it is a problem, sabi nga ni Chel. May conflict of interest, talagang kontratista sila or asawa nila, contractor, may nung naging sila, mga tawag dito politiko sila, incumbent na sila, nung nag-divest sila. Divest talaga, ha? Hindi, dinivest dun sa anak, sa Divest pamangkin. o divert? Hindi. And, but definitely wala na sila sa board, pero yun na nga, yung anak nila, so, or apo, or pamangkin. It's almost the same. Kasi, kamag-anak. But here's the thing, my question is, again, yun ang sabi, kasi, parang nangyari lahat to chat-chatang kami, gano'n. Sabi niya, sa Joel, wala kaming ghost project. Yung lahat ng project na yan, it is monitored, audited, signed off ng signed off ng DPWH at So, hindi dapat kami kasali sa mga ganyang investigasyon. Ano masasabi mo? Dapat, sorry, might as well dapat mabigyan linaw. Let it fall where it fall. Kasi kung hindi, iisipin ng tao, hindi tunay na investigasyon. Hindi, yun nga, they profess, walang ghost project sa kanila. Pag binisita mo lahat daw itong mga walang mga nakausling dike o diking hindi natapos. Walang ampaw na semento, na concrete, Let the investigation the independent one. Independent one. The other thing is, yun yung binabanggit ni Kong Jonathan, na si Chubibo, o siya yung tawag na, sa Karambola yung tawag na si Chubibo, si Secretary Vince Dizon, siya ang DPWH Secretary. Yun na dapat ang papel niya, na he goes around the country really as na masusing checkin kung ano yung ghost project at paano ipagpapatuloy kasi hindi pwedeng iwan na nakatiwang yan. Kawawa yung mga nakatira doon. So, how to do that? Wag na siyang sumali doon sa mga major investigation to. Investigation with regards... makibandwagon pa doon. Wag na doon. Basta yung actual, yung ghost projects at paano ito maipagpapatuloy at saan kukuha ng pondo para dyan. At kung sino man na nagkasala, kasuhan agad. Kasuhan na. That's what the Independent Commission is all about. Kaya, having said that, ito na po, dumating uli tayo sa oras na matatapos ang karambola. Pero huwag po kayo mag-alala. Andyan po ang SB19. Susunod po siya. Napakaganda ng kanyang tindig. Ayan. Pero hindi po siya magsasayaw. Hindi rin kakanta. Hindi rin kakanta, bro. Isang batikan at award-winning broadcast journalist po itong susunod na makakasama po niya. Walang iba kung si Dennis Antenor Jr. sa Ronda Pilipinas. Oh! Karambola,
Karami